2025 is the biblical awakening. Yung mga nangyayari sa Biblia, sa history noon, ay mauulit sa ngayon. Talagang masasabi mo sa sarili mo na, ano ba, katapusan na ba ng mundo? Na-expect ko na maging less, naging worse. Ang Diyos mismo ay kakatok na sa harapan mo. Yung lindol, mapaparamdam na sa lahat ng sulok ng Pilipinas mayat maya. Si Taal ay sasabog na ng sobra na. Kahit na anong gawin pa, hindi talaga umubra. The best na ma-advise ko, maghanda kayo ng mga bangka. Nakakatakot, nakakapangilabot, nakakapanindig balahibo. Ito ang mga predisyon at bisyon para sa taong 2025. Mula sa isang taong umaalingaw-ngaw ang pangalan sa social media. Dahil sa kanyang mga nakakatotoong prediksyon, ito ay walang iba kundi ang psychic na si Rudy Baldwin. Para sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, si Rudy Baldwin ay sumikat sa social media dahil sa kanyang mga nagkakatotoong prediksyon o vision sa hinaharap. Sinasabing isa siya sa may pinakamalakas na clairvoyance o ang kakayahang makakita o maramdaman ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang ilan sa kanyang mga nagkatotoong prediksyon ay ang pagkamatay ng isang sikat na vlogger na si Lloyd Cadena, pagkamatay ng isang sikat na basketball player sa mundo na si Kobe Bryant, at pati na ang paulit-ulit na pagputok ng bulkang Taal mula pa noong 2020 at marami pang iba. Bago pa magsimula ang bawat taon ay nagbibigay na si Rudy Baldwin ng kanyang mga premonitions o predictions para sa hinaharap, at marami sa mga ito ay nakakatotoo. Kaya lalong dumadami ang mga taong naniniwala at sumusunod sa kanyang mga babala. Sa bidyong ito ay ating aalamin kung ano ang mga dapat bantayan, iwasan at paghandaan para sa taong 2025. Ayon kay Rudy Baldwin, ang taong 2025 ay ang Biblical Year of Awakening na kung saan ang mga nangyari sa nakaraan ay mauulit muli. Mas mararamdaman ng mga tao ang hagupit ng kalikasan, kung saan masusubok ang ating pananampalataya sa Diyos. Ayon din sa kanya, ang biyayang bigay ng Diyos ay may hangganan at kahit mahirap man o mayaman ay walang pinipili ang hamon ng kalikasan. Ito ang 10 prediksyon ni Rudy Baldwin para sa taong 2025. Una, malalakas na bagyo na magsisimula sa letrang O, S at P. Ayon kay Rudy, ang mga bagyong magsisimula sa letrang O, S at P ay lubos nating paghahandaan dahil ang bagyong ito ay napakalakas higit pa sa mga bagyong naranasan sa nakaraan tulad ng bagyong Ondoy. Maaari daw tayong maghanda ng mga bangka dahil nakakatakot ang mga pagbaha na dulot ng bagyo. Ang mga pagbaha tulad ng panahon ni Noah ay muling mangyayari, kung saan iilan lamang ang makakaligtas dahil sa trahedyang ito. Pangalawa, kidlat na may kasamang apoy. Ayon kay Rudy, magpapamalas ng malalakas na kidlat ang kalikasan ngayong 2025. Ang mga kidlat na ito ay maaaring may kasamang apoy at mag-iiwan ng bakas lalo sa bansang China. Ang supernatural na antas ng mga kidlat at apoy ay magdudulot ng mga forest fire at malawakang sunog hindi lang sa China pati na rin sa Pilipinas. Pangatlo, mga malalakas na buhawi. Ayon kay Rudy, sa taong 2025, maglalabasan ang mga malalakas na buhawi na kahit mga hayop tulad ng baka at mga kabahayan ay kaya nitong ilipad at wasakin. Ito ay maghahasik ng pagkawasak sa mga tahanang madadaanan nito. Ayon pa sa kanya, bagamat hindi ito karaniwan sa Pilipinas, ito ay dapat nating paghandaan dahil sa taong 2025 ay mararanasan natin ang hagupit ng kalikasan. Pang-apat, malalakas na lindol, the big one. Ayon kay Rudy, ang taong 2025 ay taon din ng mga lindol dahil sa papalapit na ang the big one.
ang pinakamalakas na lindol na mararanasan sa kasaysayan na magdudulot ng malawakang pinsala, lalo na sa Pilipinas. Ayon sa kanya, dapat paghandaan ang mga parating na lindol, lalo na sa mga taga Luzon dahil ang mga malalakas na lindol na naranasan sa kasaysayan ay muling babalik at magdudulot ng nakakatakot na pinsala. Panglima, pagputok ng Bulkang Taal at paglitaw ng isang banal na isla. Ayon kay Rudy, dapat paghandaan ang muling pag-aalboruto ng Bulkang Taal, lalo na sa mga lugar na malapit dito gaya ng Batangas at mga paligid nito. Ang pagputok ng Bulkang Taal sa taong 2025 ay siyang magiging pinakamalakas na pagsabog nito sa kasaysayan na mag-uuwi sa nakakapangilabot na pinsala sa mga tao. At sa paglipas ng pagsabog ay may lilitaw na isla na para lamang sa mga santo upang palakasin ang paniniwala ng mga tao sa nag-iisang Diyos. Pang-anim, doble ang init na ating mararanasan sa taong 2025. Ayon kay Rudy, ang init na ating naranasan sa 2024 ay dodoble para sa taong 2025 dahil sa patuloy na pagbabago ng klima ng mundo o climate change. Tataas ang heat index sa bansa at dahil sa matinding tag-init, pati ang mga insekto na nananahimik ay maglalabasan. Ayon sa kanya, ang patuloy na pag-init ng klima ng ating mundo ay di na maiiwasan, bagkus ito ay patuloy pang lalala dahil sa pagkaubos ng mga puno. Dahil rin dito ang kalikasan ay siyang hahagupit at babago sa takbo ng ating buhay sa taong 2025. Pang-pito, pagtaas ng mga bilang ng krimen sa Pilipinas. Ayon kay Rudy, ang taong 2025 ay taon ng pagtatraidor o pagtataksil. Tataas ang bilang ng mga pagpatay at panghahalay sa mga kababaihan na karaniwang sangkot ay mga kamag-anak lamang. Dapat daw nating bigyang pansin ang ating pamilya, mga anak, dahil ang mga krimen ay patuloy na tataas at nakakaalarma. Maraming mga OFW din ang masasawi dahil sa mga trahedya at ilan sa mga ito ay masasangkot sa pagkitil ng sariling buhay. Ayon din kay Rudy, ang pagpapautang ay hindi rin makakabuti dahil marami sa mga ito ay hindi mababayaran. Pang-walo, pagbabago ng kalangitan. Ayon kay Rudy, ang kalangitan ay magbibigay babala sa mga trahedyang darating. Magiging kulay apoy ang kalangitan tulad sa nakaraang panahon ni Moises. Biglang didilim ang kalangitan at maghuhudyat ng mga nakakatakot na trahedya at aksidente sa himpapawid at sa kalupaan. Pang-siyam, pagsibol ng isang bagong pandemya. Ayon kay Rudy, isang bagong klase ng bakterya ang lalabas at kakalat sa taong 2025. Ang bakterya na ito ay magdudulot ng mga butlig o bukol na sinlaki halos ng piso. At kapag ito ay dadami sa iyong katawan, ito ay magreresulta ng kamatayan. Ang mga butlig na dulot ng bakterya ay maaaring pumutok at maglalabas ng mga malaberde o itim na kulay. Bagamat hindi ito nakakahawa, ito naman ay namamahay sa katawan ng tao. Magkakaroon din ng gamot para dito, ngunit ang bakteryang ito ay mahirap ding puksain dahil ito ay klase ng bakterya na namamahay sa katawan ng tao. Pang-sampu, may mga kilala o sikat na personalidad ang masasawi. Ayon kay Rudy, ang taong 2025 ay taon ng luha para sa showbiz dahil may mga kilalang tao ang mamamaalam. Ang ilan sa mga ito ay dahil sa trahedya sa himpapawid. Ayon sa kanya, ang ilan sa masasawi ay dahil rin sa pagkitil ng sarili nilang buhay, dulot ng lubos na kalungkutan at kawalang pag-asa.
Kayo ba ay naniniwala sa mga predisyon ni Rudy Baldwin para sa taong 2025? I-comment mo lamang sa baba ang inyong mga opinyon at laging natin tatandaan na ang mga babala at predisyon ay isa lamang gabay. Bagkus ay palakasin natin ang ating pananampalataya at tiwala sa nakakataas. Maraming salamat po! Please like and subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell para maging updated kayo sa magagandang videos pamparating. Ito po ang Pinoy Truth TV. Hanggang sa muli!